Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawang araw sa buwan ng Nobyembre taong 2025. At kung meron pong Ghost Project, meron din po palang Ghost Ombudsman. Yan po mga kababayan, nasa ating screen. Hindi pa po multo yan mga kababayan, mukha lang multo. Mukha lang multo. At sabi ni, grabe talaga to si si Ronald Llamas, isa pong batikang political analyst at dati pong naging gabinete ni former President Noynoy Aquino. At ito, sabi ni Llamas, yung iba daw ang tawag kay Martires, the worst ombudsman ever. Pero ang tawag niya raw sa kanya ay non-ombudsman. Non-ombudsman. Dahil from the very start, hindi siya naging ombudsman. Di niya ginawa yung function at layunin ng isang ombudsman. Ayan ang sabi ni Ronald Llamas. Ito mga kababayan, kaya pag sinabi na nakaupo ka lang dyan pero wala ka namang ginagawa, sabi ng iba, worst ombudsman, pero ito raw ay kung meron kang ghost projects, ito raw ay ghost ombudsman. Mga kababayan. Political analyst Ronald Llamas has described retired ombudsman Samuel Martires as a ghost ombudsman who did not fulfill his responsibility as the chief anti-graft buster. Yung po kasi yung trabaho ng ombudsman Di ba, lalabanan mo yung mga kurakot sa bayan. Pananagutin mo itong yung mga corrupt sa ating gobyerno. Pero sa 7 taon ng kanyang panunungkulan bilang ombudsman, tila ba hindi nakitaan na ginawa netong ni Martires yung kanyang trabaho. Parang lumalabas nga daw, walang naging ombudsman sa loob ng 7 taon. Kaya ito raw ay ghost ombudsman. Sabi ni Llamas, ay nabigo etong si Samuel Martires to embody the mandate of the ombudsman to protect the public from corrupt and abusive government officials and employees. Ano ba ginawa na ito ni Martires? Noong 2021, nag-issue ng memorandum circular etong si Martires restricting public access to statements of assets and liabilities o SALNs ng mga public officials and employees. He also floated the proposal of penalizing those who make commentaries on the SALNs of public officials and employees. So yan po yung nagawa niya. Yung harangin po sa publiko, harangan sa publiko etong access dito po sa SALNs ng mga public officials and employees. Bakit ganon? Ba't hinarang niya? O dahil yun ay kumbaga pribado? Hindi. Dapat bilang ikaw ay isang empleyado, dapat magkaroon ng taong bayan ng access doon sapagkat saan ba nanggagaling ang sweldo ng mga yan? Di ba sa kaban ng bayan? Sino ba ang naglalagay ng pera sa kaban ng bayan? Yan po ay mula dun sa mga buwis ng taong bayan. So ang ginawa nito ni Ghost Ombudsman ay hinarang niya, ni-restrict niya. Bawal. Bawal ka nga rin daw magkomentaryo tungkol sa SALNs ng mga officials at mga employees ng gobyerno. So yun yung ginawa nito ni Samuel Martires. O ano pa? Kasi yun lang yung sinabi rito, dagdagan ko na yung ginawa pa nito bilang nung nandyan siya bilang ghost ombudsman. Pumipirma po nagbibigay ng order. Nagbibigay ng order ng desisyon ng di-dismiss ng kaso na bagamat ng previous ombudsman na desisyonan na. Siya naman binabaliktad niya yung ruling o yung desisyon ng dating ombudsman.
pero patago. Ewan ko ba bakit gano'n, no? Bakit na ito pinagtatakpan? Yung mga korap. Ibis na pagpanagutin niya yung mga korap, pinagtatakpan pa niya. Tapos, gagawa ng desisyon, pipirmahan. Tapos, okay na yan. Huwag mo na sabihin. White lang tayo dyan. Di ba yung kay Joel Villanueva, nalaman lang natin after 6 years? Talagang ghost signature, ghost decision. Kaya sabi ni Llamas, ghost ombudsman. Etong si Samuel Martires. Kasi biro mo wala siyang napanagot sa loob ng 7 taon. Ibang klase to si Samuel Martires. Kaya hindi lang daw siya ang worst ombudsman ever. Siya raw ay ghost ombudsman at parang walang ombudsman itong nakalipas sa 7 taon. Pero ngayon mga kababayan, sa pag-upo ni Ombudsman Boying Rimulya, iba na ngayon. Dahil sa tingin ko maraming mananagot. At ang sabi nga nila, maraming magiging malungkot ang Pasko. Dahil nga, ang dami nang nakasampang kaso sa ombudsman eh. Di malamang at sa malamang daw, yung iba na mga sangkot sa flood control anomalies, doon magpapasko sa sa Oblo. Hoyo, doon sa Hoyo. Doon sa kulungan, doon sila magpapasko. Naabangan natin kasi minabalitaan ako yung mga most guilty. Mukhang sa kulungan magpapasko. So ayan po mga kababayan yung sabi ni Ronald Llamas. Eto raw si Samuel Martires. Ayan. Buhay pa po yan Buhay pa po yan. Huwag po kayo magkakamali. Baka isipin nyo, tigok na yan. Hindi po, mukha lang. Mukha lang pong mga ghost. Ito kasi si Llama, sabi, ghost, ghost ombudsman daw. Kaya, tingnan yung tsura, mukhang ghost tuloy. Ayan po mga kababayan. At ito pa, dagdag ko na rin. Sa darating po na November 30 ay magkakaroon daw muli ng bigger, wider at fiercer rally. Ayon po sa Trillion Peso March organizers. Yan po ang kanilang announcement. Ito po yung nag-organize noong September 21, yung rally po sa Luneta. Maganda po yung nangyari sa Luneta. Talagang napakarami pong tao, talagang galit na galit sila sa korupsyon sa ating bansa. Dapat ganun po ang rally. Kaya lang ang problema, nasamahan po ng mga nanggugulo, ng mga agitators. Na ang ginawa naman, pumunta doon sa Menjola para po hindi po para manawagan isigaw ang kanilang hinanaing. Sila po ay pumunta ron para manggulo. Handa na ba ang inyong mga lighter? Sabi ni Boy Lighter di ba? Pero yung mga mag-rally, meron kang bit-bit na Molotov Molotov cocktail. Molotov pasabog. Ano ang purpose mo? Tapos merong dala kang lighter. Kamusta na nga si Boy Lighter? Boy pa ba? Hindi pa ba nakakulong to si Boy Lighter? Hindi pa ba nakakulong to si Boy Lighter? Kasi mga kababayan, ayun yung mga pasimuno Tapos meron pa isang abogado na yun din, tara, lusob tayo! Lusob tayo! Bakit kayo may dalang lighter? Kasi gusto namin mag-vigil. Mag-vigil sana kami. Ang problema, umulan. So, hindi natuloy yung vigil. Sabi ng abogado. Ayos sa palusot So, wala naman pong problema. Tayo ay manawagan. Kasama niyo po kami sa panawagan laban sa korupsyon. Pero siguraduhin lang naman po natin na maging mahinahon po kayo. Maging mapayapa. Hindi po natin kinakailangang gulo katulad nung mga may pakana doon sa Menjola nung nakaraan, nung September 21. Na talagang nagsunog, nanggulo, pati ba naman yung isang hotel doon pinasok. Hindi po yan parte sa tingin ko ng totoong mga rallyista, totoong mga nananawagan ng laban sa korupsyon. Yung po ay mga ginamit lang para talagang manggulo.
Ayun po yung ano yun po yung iniiwasan. Pero yung panawagan po, peaceful rally, wala pong problema yan. Karapatan po yan ng bawat Pilipino. Pero hindi nyo po karapatan yung mga nanggugulo. Wala kayong karapatan na maghagi sa mga kung ano-anong mga pasabog dyan at pasukin yung mga establishmento dahil hindi po yan hindi po tama yan. Ayan po, mga mga kakampi po ng mga ng mga gustong sumira sa gobyerno. At kilala na po kayo mismo ni Presidente Bongbong Marcos. Ito mga kababayan. Okay lang naman Dahil sabi nga ni Presidente Marcos, kasama niyo siya. Pwede nga lang sumama siya sa rally. Kasi hindi siya nag-object. Wala namang problema dun sa anti-corruption rally. As long as it remains peaceful and free from violence by the so-called agitators posing as protesters to hurt other people. Yan po ang iniiwasan. At dyan po concern ang ating mahal na Pangulo. Kaya sabi niya, yun ang nakakabahala. Pero, ito warning ko sa inyo, kilala na kayo ng presidente. Binabantayan na po sila ng presidente. Kung sino man kayo na gusto ulitin yung ginawa ninyo sa Mindiola, ay umiwas na po kayo. Huwag na po kayo sumama. Kahit bayaran pa kayo, huwag kayo sumama. Kasi talagang mananagot kayo. Binabantayan na. At hindi na mauulit yan. Lalong-lalo na, sinabi ni Yorme Isko Moreno, bawal na pong mag-rally dyan sa Mindiola. O doon kayo sa Liwasang Bonifacio kung gusto nyo mag-rally. Liwasang Bonifacio, Luneta, sa EDSA, yan. Talagang kaya sila nasa Mindiola kasi talagang gusto lang nila manggulo. Try nyo ngayon sa Mindiola. Try nyo, subukan ninyo kung ano mangyari sa inyo. Kasi mukhang malabo na kayo makapasok niya si Mindiola. Dahil unang-una, pinagbawal ng Mayor ng Maynila, Yorme Isko Moreno, ang rally dyan. Doon kayo sa Liwasang Bonifacio, lalong-lalo na yung mga nanggugulo. Yung mga dami pa, nagbabandal, kakapal na mukha. Pero hindi naman sila naglilinis ng Maynila. Tapos sila pa yung nag-vandal. Hindi nyo ba alam, sa bawat vandalism na ginagawa ninyo, gastos siya ng taong bayan. Gastos ng taong bayan yan Diba? So yan, mga kababayan, pakinggan natin si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa rally na yan na naitanong sa kanya nung isa-isang press con. At pakinggan natin yung kanyang reaksyon dito po sa mangyayaring November 30 rally. Next question from Ivy, Billionario. Good evening, Mr. President. Another large-scale protest is slated for November 30 on Bonifacio Day with rights groups convening since October po. And they said it's going to be bigger than September 21st. Is this a cause for concern, sir? Yeah. A cause for? Concern. No. The only concern I have when we have demonstrations for whatever reason is that there are agitators who will go and try to cause trouble. What demonstrator goes to a demonstration with Molotov cocktails that are not intending to cause trouble or to hurt people? Those are the people that we are worried about. And those are the people that we are watching out for. We have a good idea who they are. And I hope that they don't, tanggalin na ninyo sa isip ninyo yan. Manggugulo kayo, wala namang mangyayari, may masasaktan lang. Nasasaktan pa yung mga kasama ninyo kuminsan. Yung mga pulis, wala namang kinalaman yung pulis. They're just there to control the crowd. They're not there to hurt anyone. So that's the only thing I worry about. That's the only thing I worry about. Because we know the reasons for this. The reasons is the outrage for what we have been slowly or not so slowly discovering about some of these projects that were egregious in implementation and shameless in, I don't know what you want to call it, in dishonesty and abuse. So, of course they will, of course that will be a cause for outrage. Those funds are supposed to go to people, to feed people, to make their lives better, and that all disappear because they're buying airplanes and buying big mansions kung saan-saan. It's, of course they'll be angry. Isipin mo,
ang buhay nila ganyan, kami gutom. How can you be happy? Okay, so yan mga kababayan. Tungkol doon sa rally, inaintindihan ng Pangulo yan. Kasi nga, hirap na hirap ang taong bayan, tapos nababalitaan pa nila, mayroong mga corrupt na mga government officials na talagang, pero may mga aeroplano, helicopter, may mga mansyon. So sabi ni Presidente Marcos, talaga magagalit ang taong bayan. So wala pong problema doon sa rally. Karapatan po natin yan, maglabas ng hinanaing. Ang problema lang, yung mga nanggugulo, yung mga agitators na sumasabay at ginagamit yung pagkakataon para manggulo. Yun naman ay binabantayan na ng ating gobyerno. At meron na silang idea kung sino-sino yung may pakana nung nakaraang September 21. Kaya dun sa mga kababayan natin, ako nagpapaalala lang kung kayo ay naimbitahan at pinapasama kayo dun sa mga rally na ang gagawin ninyo ay manggugulo, naku, wag na po kayo sumama. Kasi ang nangyayari dyan, pag nahuli kayo, wala na eh. Pinababayaan na kayo. Di kayo ang kawawa. Magkano ang kapalit nun? 1,000? 1,500? Wag na, mga kababayan. Baka mapahamak pa kayo. Baka mapahamak pa kayo. Lalong-lalo na ngayon, alam na ng mga otoridad kung sino-sino, may mga pasimuno. Kaya sigurado babantayan na kayo maigi. At doon sa Maynila naman, kung kala nyo sa Mindiola, pwede, hindi na. Ipinagbawalan na yan ni Yorme Isko Moreno. Doon kayo sa EDSA, sa Luneta. At masaya nga yung tahimik na yung payapang rally. May kantahan, talagang grabe yung pagkakaisa. Ganun na lang. 'Di ba? Tayo naman na naging halimbawa ng mundo eh. Nung tayo nagkaroon ng peaceful revolution, wag na wag kayo sumama. Kahit bayaran kayo, wag kayo sumama. Baka ikapahamak nyo pa yan. Okay, so yun lang po muna mga kabayan ng ating update. Doon sa sasama sa November 30 rally, siguraduhin po ninyo na kayo nasa tamang mga grupo. Baka masama kayo sa grupo na manggugulo, iyari kayo. Baka mahuyo kayo. Baka mapasok pa kayo sa oblo. At dito naman kay Samuel Martires, eto mukhang nagulat ako. Kala ko multo. Kung ang tawag daw ng iba ay worst ombudsman ever, itong si Samuel Martires, ayon po kay Ronald Llamas, ang tawag niya rito ay ghost ombudsman. Dahil parang wala naman itong ginawa sa loob ng 7 taon. Meron naman. Nagbaliktad ng desisyong patago. Tapos pinagbawal yung pagsilip sa salin. Nirestrict yung salin. Ayun. Di parang nangyari, pinagtakpan yung mga corrupt. The ghost ombudsman. Nakakatakot. Sige na po. Tapusin na natin. Samahan ng tingin sa akin ni Ombudsman Martires eh. Baka multuhin tayo. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.